Hey, good morning everyone. Isang maulan, mabagyong umaga sa ating lahat. So obviously wala yung mga iba. But we will still be able to worship the Lord together. At para sa ating pagsama ngayong umagang ito, yung mga kasama natin online, please leave a comment sa ating comment section so I can recognize you mamaya sa ating announcement. We'll begin by singing our opening hymn, number 32 sa ating booklet, Goodness of God. I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my tears held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. So I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
the goodness of God. Hello. Magsitayo po tayo na. Sa pangalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat ng puso at makahit na ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama at manigsahan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, upang tayo ay pagkalugan niya at pagkatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ibahayag ko ang aking pagsalansan sa Panginoon. Iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin kahit ang mga kasalanan. O Diyos, Ama, Ang mga pamilya sa lahat, ang mga mahabagin, ang walis na paawa-awa at ang mga kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa, at ako'y karapat-dapat na sa kapasahan mo sa panahon ito at sa kapasahan walang hanggan. Ngunit kung puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at lumalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo, at alang-alang sa bagal, walang dumis, makabait at pagtitiis at kamatayan ng iyong pinibig na anak na si Jesucristo, ay maging mahabagin at mapagbiyaya ka nawa sa akin kaysa ang awang mga kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at magiging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabagay biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Amen. ang Diyos, ang ating masalangit, ay tunay ngang makapagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging handog sa ikumatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag ng lingkod ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Manatili po tayong lahat tayo. Ang tinipon mo noong una, itong lahing kinubusmot, itinakda ng pagmana. Ngunit iyong binitaing nagkatawa ang kaaway. Yaong mga malasamay dumudusa sa iyong ngalan. Huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod maiwan sa kaaway na ang kamay walang talos. Sa kanilang pagdarusay, binitain silang lubos. Huwag mo sana itutulot ng apoy mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng lukat taba. Yaong ipang ginawa mo ay huwag mong lilimutan. Kami iyong ipaglaban, aming Diyos, umangin ka. Sabay-sabay po natin, kantahin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pagsalumpay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian.
Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Hesu Kristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, nagaling sa kasalanang sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw nagaling sa kasalanang sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw nakalugmok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kalalakihan ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Nanalangin po tayo. O Panginoon, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, iniutos mo sa amin na manalangin at ipangako mo na pakikinggan mo kami. Sangayon sa iyong habag ay pinagaloob mo na gabayan at pangunahan ng Espiritu Santo ang aming puso sa lahat ng bagay upang kami ay matigaan ng may tapat na pananampalataya sa pagpapahayag ng iyong pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay, nagahali, at kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, walang hanggan. Amen. Kaya po natin ang sipo, alabi ko amen, pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggo ito ay buhat sa aklat ng Genesis, chapter 22, mag-uumpisa sa verse 22. At ganito ang sinasabi. Ang ipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi rin iyon, gumising si Jacob at ginawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa. Nag-iisa na lang at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos malikawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakapagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubuo ang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya matadaig si Jacob, tinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsan. Sinabi ni lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel ang tawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang halaman? Sagot naman ng lalaki at pinaspasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw na umalis siya roon at papilay-pilay na lumalakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahagi ng pilay kay Jacob. At ito ang salita ng Panginoon. Ay kalong pagbasa naman, ipuhan sa aklat ng Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14. At ganito ang sinasabi. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan sapagkat
Kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa lingkong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain sa harap ng Diyos at Kristo Jesus, na nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong tuwid yun, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao, at palakasin mo ang kanilang loob sa pamamagitan ng matigang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang bibig lamang nila marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral na magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon ng paano ko sa buhay na ito. Ako'y gusto lang isang handog na ibubuhos sa gambaran. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong tapuhin at nananatili akong sapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang katibalan para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siya makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbalik. Ito ang salita ng Panginoon. Magsitayo po tayo lahat para sa pagbasa ng magandang balita buhat sa aklat ng Lukas, chapter 18, at ganito ang sinasabi. Ang biyuda at ang hukom. Sinalaysay ni Jesus ang isang talinghagang upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lingkod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod din yun ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahapong panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya ako ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyan. Ngayon, ipagkakaitya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumating sa kanya, araw-gabi. Sila'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga tao. Matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin na ganito, O Diyos, magpapasalamat ako sa iyo, sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadabukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahapag po kayo sa akin na isang makasalanan.
Sinasabi ko sa inyo ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harap ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino man nagmamataas ay bubaba at ang nagpapakababa ay tataas. At ito ang salita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Sabay-sabay po natin bigkasin ang credo ni Sen sa pahina 8. Sabay-sabay po tayo. Sumasapalataya ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, ang punong anak ng Diyos, na mula sa maunang sa lahat ng panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, isang sangkap ng Ama. Sa pamamagitan niya ay likha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa lahat, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naging tao, nagpapasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibig. Na ikapong araw nagbuhay ng muli sa ayon sa kasulatan, umakyat sa langit at nakalagos sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli na may kaluwalhatian upang kumain ng mga buhay at mga patay. Tatayan niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluwalhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang Biblia, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng pananampalataya. Magsipulo po tayong lahat. Okay, for our sermon hymn, we will sing number 22 sa worship booklet. Above all, it's number 20. And all
dito. Si JR at si Aisha. Wala tayong Sunday school ngayon. So, anyway, dito na tayo lahat. Isa-isa naman magkakasama tayo dito during sermon. Okay, so sumayin lang lahat ang masaganang kalindahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So ngayon is the second to the last ng discussion natin doon sa ating pagpapahayag ng pananampalataya o yung tinatawag nating credo ng mga apostol. Second to the last kasi it will be concluding our series dito sa ating pagpapahayag ng pananampalataya. So doon sa ikatlong pangkat or third article ng credo ng mga apostol, pinapahayag natin ang mga salitang ito. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Kristiyano, na kapulangan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbago ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So, iba ito doon sa pinakonfess natin every Sunday, yung mas mahaba, yung Credo Niceno. Itong Credo ng mga Apostol ay older than the Credo Niceno. Okay. Okay, so, kung tatanungin ko kayo, what do you know about the Holy Spirit? Kasi the third article talks about the Holy Spirit, who He is, and what are His works. Now, kung tatanungin ko kayo, what do you know about the Holy Spirit? Ano sasabihin niyo? What can you say about the Holy Spirit? Anong sasagot? Okay, ito sa inyo, ano ba yung Holy Spirit? What will you say? What will you answer? Sabihin, Holy Spirit, holy. Yung Spirit. Diba? Yung Spirit na holy. Well, what is or who is the Holy Spirit? Ang natotoo, compared with the Father and compared with the Son, Jesus Christ, mas konti yung alam natin tungkol sa Holy Spirit. Tama, di ba? We know very little about the Holy Spirit. Hindi lang tayo dito. Kahit tanungin mo yung mga matatagal ng mga Kristiyano, they can say very little about the Holy Spirit. And it is for that reason na may mga nagsasabi na yung Holy Spirit is parang the unknown God. Or sabihin natin the lesser known God. Kasi nga, well, binabanggit natin yung pangalan sa pagpahayag ng pananampalataya when we pray in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. But again, we know very little about the Holy Spirit. Para ma-compare sa Ama at sa Anak, yung Holy Spirit seems to get the least attention. Di ba? The least interest among those of us who say we believe in the Holy Spirit. Pero hindi dapat maging gano'n. Kasi nga, doon sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, pinapahayag natin yung ating pananampalataya sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. In other words, kapwa natin, sinasamba, dinadakila ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. In fact, kung sa mas mahabang pagpapahayag ng pananampalataya, yung Credo Athanasian, nasa minihimlan din natin yan, page 10, 11, and 12. Tungkol doon sa Holy Spirit at sa ugnayan ng tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sinasabi doon, ang iisang sa Trinidad na ito ay walang nauula o nahuli. Walang higit na mahalaga o kaya hindi higit na mahalaga. Ngunit ang iisang tatlong persona ay walang hanggang lahat at pawang magkakapantay upang sa lahat ng bagay, tulad ng mga nasabi na, ang iisang kabuuan ng Trinidad at ang Trinidad na nagkakaisa ay dapat sambahin. So yun natin sinasabi, ang Holy Spirit ay ikatlong persona ng Diyos at siya ay kapantay sa pagka-Diyos ng Ama at ng Anak. Kasing halaga ng Ama at ng Anak. So, kilalanin natin, sino ba ang Espiritu Santo? May mga nagtuturo na ang Espiritu Santo ay hindi persona. Na ang Espiritu Santo ay parang isang force, isang puwersa, or some kind of a power na controlled by God
pero hindi siya Diyos mismo. Yun ang paniniwala ng ibang mga grupo. See, for example, yung mga nakadamit ng maganda pag umiikot pag Sabado, nagbabahay-bahay. Tinuturo nila yan, the Holy Spirit is not a person, but an impersonal force. Puwersa o kapangyarihan controlled by God, but not a person, but not God Himself. Pero sa ating mga Kristiyano, we believe, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, pinapahayag natin on the basis of God's Word, na ang Holy Spirit ay isa sa tatlong persona ng iisang Diyos. And therefore, through God, diba? Tunay na Diyos din. Kung paano ang Ama at ang Anak ay tunay na Diyos. Doon pa rin sa Credo Athanasium na aking binanggit kanina, we confess, pinapahayag natin doon yung mga salitang, subalit ang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay iisa lamang. Sabihin ng iisa, pantay-pantay yung kanilang pagka-Diyos. Okay? Kung ano ang pagka-Diyos ng Ama, ay gayon din ang pagka-Diyos ng Anak, at gayon din ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. In other words, hindi pwedeng sabihin na yung Ama ay 100% God, na yung Anak ay 100% God, tapos yung Holy Spirit ay 50% God lang. Hindi ganun. Lahat yun ng tatlong persona ng isang Diyos ay pare-parehong fully God, ganap na Diyos. Ano ba yung ating batayan sa Biblia? Siyempre, we will always have our basis doon sa Biblia sa ating mga pinapahayag. Doon sa, nung iutos ng ating Panginoong Jesus ang pagbabautismo, sa Mateo 28:19, ano ba yung binili niya? Sabi niya, kaya pumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So nandoon yung pagbanggit sa tatlong persona ng isang Diyos na magkakapantay. Kasi sinabi niya doon sa pangalan, singular, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sa mga pangalan kasi sa pangalan, singular, sapagkat isa lang naman silang Diyos. Bagamat umiiral sa tatlong persona. Na mapagtismuhan ang ating Panginoong Jesus. Ito, alam niyo dito, especially ng mga Sunday school teachers. Nandoon ang presensya ng tatlong persona, di ba? Nandoon ang Anak, si Jesus, ang pinautismuhan. Nandoon ang Ama, sapagkat siya'y nagsalita, may tinig na nagsalita mula sa langit, nagsasabi tungkol kay Jesus. Ito ang aking anak, na lubos kong pinagulugdan. At nandoon din ang Holy Spirit, ng mga teachers ng Sunday school. In what way nag-manifest yung Holy Spirit sa baptism ng Panginoong Jesus? Sa paanong paraan? Sige, teacher Abby. The form of a dove, di ba? In the form of a dove, at nandoon siya nung maahon ng ating Panginoong Jesus mula sa tubig. So, yung Holy Spirit ay yung three persons ay present sa baptism ng ating Panginoong Jesus. So, hindi ka isip yung sabihin na mayroong tatlong persona. Sapagkat malino yan na binanggit sa Biblia. Ama, Anak, at Espiritu. Binanggit yan eh. Diba? At yung pagkakabanggit ay in such a way na hindi mas bababa yung isa o mas pataas ang isa, kundi pantay-pantay. Diba? Okay. Ngayon, sinasabi natin na ang Espiritu Santo ay isa sa tatlong persona ng Diyos at tunay na Diyos. Pero bang nakasulat sa Biblia nagsasabi na ang Espiritu Santo ay Diyos? Meron ba? Palagay nyo. Meron ba? Meron o wala? Ang sagot ni Aisha, bakit nandito ka sa Sunday ka? Meron. Meron, di ba? Tama naman yun, meron. For example, doon sa Aklat ng mga Gawa, chapter 5, verses 3 to 4. Ito ang nakasulat doon. May hindi pala dalawa. May mag-asawa, pag dalawa mag-asawa, apat yun, di ba? May mag-asawa na member ng church sa Jerusalem, nagbenta sila ng lupa at nagsinungaling sila kay Pedro. Ganito yung nangyari. Sinabi ni Pedro,
Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? O, saan nagsinungaling si Ananias? Ang sabi ni Pedro, sa Espiritu Santo. Okay. Ano ba ang kasalanan niya? Ito, bakit mo binawas ng pinagbilihan mo ng lupa? Bakit mo ipinagbili ang lupa? Hindi ba iyo yun? At ang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin niyon? Ang ginawa kasi niya, yung pinagbilhan, tinabi niya yung ilan para sa kanya. Sa kanya naman yun. Kaya lang, hindi siya naging tapat dun sa kanyang, sa kanilang dealings with the apostles. Nagsinungaling sila. Ito ang sinabi ni Pedro sa kanya, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ano ang mapapansin nyo doon sa sinabi ni Pedro? Yung una, sa unang bahagi, sinabi niya, saan siya nagsinungaling? Si Ananias? Sa Espiritu Santo. Sa dulo, ano sinabi niya? Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Kung ang Espiritu Santo ay isa ng puwersa o energy o kapangyarihan at hindi persona at hindi Diyos, hindi pwede sabihin ni Pedro na nagsinungaling ka sa Diyos. Pero yung sinabi niya, una sinabi niya, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, towards the end sinabi niya, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Diyos. Di ba? Ito pa, ang isang talata na binabanggit. Sa unang Korinto chapter 12, verses 6 and 11, ito ang sinasabi. Iba't iba ang mga gawain tungkol sa mga gawain sa church. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na humikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Iba-iba tayo ng gawain. Ako ang nandito, nangangaral kayo, nagtuturo sa Sunday School, yung iba tumutugtog. Pero sabi, isa lamang ang Diyos na humikilos sa lahat sa atin, na gumagawa ng mga gawain yun. And then sinabi pa ni Pablo, ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Di ba? Una sinabi niya, iisang Diyos ang kumikilos. And then sinabi niya, iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, equating the Holy Spirit with God Himself. At ganun din sa unang Korinto chapter 3 verse 16. Sabi ni Pablo, hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Templo tayo. Pag sabing templo tayo ng Diyos, nananahan sa atin ng Diyos. Di ba? And then, idinagdag niya, nananahan sa inyo ang Espiritu. Sapagat ang Espiritu ay Diyos. Kasi isang talata pa sa 2 Korinto 3:17, ito ay mas direktang pagbanggit. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. Okay? Nasabi doon, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. Hindi pwedeng tawaging Panginoon ang Espiritu kung ang Espiritu ay hindi ang Diyos. Kung siya ay puwersa lang, kung siya ay energy lang, kung siya ay power lang. Hindi pwedeng maging Diyos o Panginoon ang isang puwersa. Di ba? O ang isang kapangyarihan o isang energy. Pero dito ang sinasabi, ang Espiritu, ang binabanggit ng Espiritu ay ang Panginoon. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. So ito yung ilang mga talata sa Biblia na nagpapahayag at nagbabanggit ng Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Kaya naniniwala tayo na ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Diyos, kapantay ng Ama at ng Anak sa pagiging Diyos. At hindi lamang masabi ng sa Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos. Yung mga works of God ay in-attribute din sa Holy Spirit. Yung paboritong attribute ng Diyos para kay Luke ay yung tinatawag na omnipotent, di ba? Pero mamagiging ko dito yung kanyang isang katangian, omnipresent. Pag sabing omnipresent, ano ibig sabihin nun?
nasa lahat ng lugar. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ang Espiritu Santo ba ay nasa lahat ng lugar? Yes. Sa aklat ng mga awit ay binanggit ang ganitong mga salita. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyong Espiritu, ako ba'y makakaiwas? O parang sagot ay hindi. It's a thousand question, rhetorical question. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y, ikaw din ang kasama. Ang tinutukoy dito ay wala tayong mapupuntahan lugar para makapagtago tayo sa presensya ng Diyos. Kapag siya nasa lahat ng lugar. At ang Espiritu Santo ay nasa lahat din ng lugar. Isa sa mga katangian ng Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Ano yun? Omniscient. Okay? Omniscient. Omnipresent, nasa lahat ng lugar. Omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Omniscient, nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay? The answer is yes. Alam ba ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay? The answer is yes. Ito ang sinasabi. Unang Korinto chapter 2 verses 10 and 11. Ngunit ito'y inahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Take note of these words. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Wala nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Kaya din naman, wala nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. So, ikinakabit doon sa Holy Spirit, yung katangian ng Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. And, the fact na tinatawag ang Espiritu na Holy, banal, eh sino lang ba ang banal? By nature. Sino lang ba ang banal? Ang Diyos lang ang banal. And yet, ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ay holy, banal, sapagkat siya ay Diyos. Kaya ganyan ang ating paniniwala, sapagkat, again, binanggit ng Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos, nataglan ng Espiritu Santo ang mga katangian, mga katangian ng Diyos, o yung mga characteristic ng Diyos. Characteristic ng Diyos, at marami pa. Ang Holy Spirit ba ay nandun na sa pasimula pa lamang ng panahon? Ang Diyos ay nandun na sa pasimula pa lamang ng panahon. Ang anak ay nandun na sa pasimula pa lamang ng panahon, sapagkat sinabi ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang Espiritu Santo ba? Naroon na sa pasimula pa lamang ng panahon? Paano niyo patutunayan na nandun na ang Espiritu Santo sa pasimula pa lamang ng panahon? Ay siya. Kasi ikaw talaga yung very energetic na tumatakot ka talaga. With a smile on your face, ibig sabihin talagang you are fully convinced, convicted na ang Espiritu Santo ay nandun na sa pasimula pa lang. So, paano mo papatunayan nandun na ang Espiritu Santo sa pasimula pa lang? Anong pangyayari sa Biblia? Anong papatunay? Na nandun na ang Holy Spirit sa pasimula pa lang panahon. Anong pangyayari sa Biblia? Alam niyo to? Dapat. Alam niyo to? Anong pangyayari sa Biblia na nagpapatunay na nandun na ang Holy Spirit sa pasimula pa lang ng panahon? Pag sinabi natin pasimula ng panahon, anong ginamit natin? Yung paglikha. Nandun na ba ang Holy Spirit? Nandun na. Kasi, ang sabi doon sa Genesis 1, verses 1 and 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang hugis sa onyo. Dilim. Dilim. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Di ba? No, sa story of creation. Nandun na ang Espiritu Santo sa pasimula pa lang. Nandun ang Ama, nandun ang Anak, nandun ang Espiritu Santo. Nandun na siya sa pasimula pa lang. In fact, may bahagi ang Espiritu Santo sa paglikha sa atin.
Sapagkat ang lumikha sa atin ay ang isang Diyos. Pag sinabi natin likha tayo ng isang Diyos, hindi natin ibig sabihin yung Ama. Ay ibig sabihin natin yung tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Saan ba yan nasusulat? Sahin natin. Nasusulat ito sa aklat ni Job, chapter 33, verse 4. Sabi doon, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay at taglay ko ay sa makapangyarihan Diyos nanggaling. Nakita nyo? Saan nanggaling ang buhay ni Job at ang lahat ng tao? Ang sabi niya, sa makapangyarihan ng Diyos. Pero sinabi din niya, sino ang gumawa sa kanya? Ang Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi it's one act of the undivided God. Ang paaring namuna ay ang Ama, pero nandun ang Anak at ng Espiritu Santo sa lahat ng ginawa ng Diyos Ama. Kaya, ano ang larawan ng Espiritu Santo ayon sa pinapahayag ng Biblia sa atin? Pero bago yun, meron pang isa. Ito, importante ito eh. Hindi pala isa, dalawa. Sa aklat ni Tito, chapter 3, verse 5. Si Tito. Yan mo si Tito? Hindi si Tito Soto. Si Tito na alagad ni disciple ni Paul. Kasunod ni sa aklat ni Timoteo yan. Tatlong makakasunod dyan. Unang Timoteo, ikalawang Timoteo, tapos Tito or Titus sa English. Konti lang naman, kanitahan mo. Ang Espiritu Santo ang may kinalaman sa ating pagiging born again. Nangyayari sa akin dati. Born again ba tayo? Of course. Lahat ng Kristiyano ay born again. Ano ba sabihin ng born again? Born again. Ano sabihin nun? Born again. Pinanganak muli. Lahat ng Kristiyano pinanganak muli. Lahat ng Kristiyano born again. Bakit pinanganak muli tayo? Kasi nung tayo ay isinilang tayo makasalanan. Di ba? Pero nung tayo mabautismuhan, anong nangyayari sa atin? Isinilang tayo sa Espiritu Santo. Kasi binihis ang Diyos yung lahat ng ating kasalanan, binihisan tayo ng bagong pagkatao. At ang sabi doon ng Biblia, Tito chapter 3 verse 5, tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Cleansing from sin, new birth, new life. At sino ang gumawa nun sa atin? Ang Espiritu Santo. At isa pa, Romans chapter 8 verse 27. Importante ito para sa atin. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Teka lang, sabi nyo, di ba ang ating tagapamagitan ay si Jesus? Yes, ang ating tagapamagitan sa Ama ay si Jesus, ang Anak. At siya ay tagapamagitan natin dahil siya ang tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. At siya nandoon nakalulok sa kanan ng Ama, patuloy na namamagitan para sa atin. Pero ang Espiritu Santo ay namamagitan din para sa atin. In what way? Kapag tayo ay dumudulog sa Kanya, sa Diyos, sa ating mga panalangin. Kasi pag binasa natin ang buo yan, sabihin dyan sa atin, hindi natin alam kung ano ating dapat sabihin sa panalangin. Hindi tayo marunong manalangin. Pero ang Espiritu Santo ang namamagitan sa atin sa Diyos para dalhin sa Diyos yung ating mga kahilingan, karaingan na hindi natin mabigkas sa ating mga bibig. Ang Espiritu Santo ang gumagawa nun para sa atin. Ang anak, sa technical na salita sa English ay mediator. Mediator. Ang Espiritu Santo ay intercessor. Okay ba yan, ha? Ang anak ay mediator. Ang Espiritu Santo ay intercessor. Pag sabing intercessor, ang konteksto yan ay sa ating mga panalangin. Ba't sabi importante? Kasi, totoo naman yun eh. Alam ba natin yung ating mga gusto sabihin talaga sa prayer?
Nabibigkas ba natin yung mga gusto nating hilingin sa Diyos? Hindi naman, di ba? Hindi. Sino ang naghahatid ng ating mga hindi mabigkas-biskas na mga kahilingan sa Diyos Ama at sa Diyos Anak? Ang Espiritu Santo. Hindi magagawa yan ng puwersa o ng enerhiya o ng kapangyarihan. Only a person can do those things. At sino yung person na yun? Ang banal na Espiritu. Kaya again, natanong ko kanina, anong larawan ng Espiritu Santo ang pinapakilala sa atin ng Biblia? Larawan ba ng isang puwersa? Larawan ba ng isang enerhiya? O larawan ba ng isang kapangyarihan na nakadetach doon sa gumagawa? Hindi. Larawan ng isang personang may katangian, may pangalan, may kapangyarihan ng tunay na Diyos. Yan ang larawan ng Espiritu Santo ang pinapakilala sa atin ng Biblia. At itong mga bagay nito, it won't change. Whether we know them or not, whether we believe them or not, they will not change. In the same way, na yung mga katotohanan tungkol sa Ama at sa Anak ay hindi magbabago whether we know them or not, whether we believe them or not. Pero it's the will of God na malaman natin ang mga katotohanan ito. That's why He revealed these truths to us in His holy word, sa Kanyang salita. And we want to know something about God, Father, Son, and Holy Spirit. Saan tayo pupunta? Hindi sa ating kaisipan. Punta tayo sa sinasabi ng Biblia. At pag binahas natin ang mga sinasabi ng Biblia, we receive them with open mind and open heart. At hayaan natin yung ating mga katanungan ay magpasako sa salita at sa kapangyarihan ng Diyos. That's how we should approach yung mga tinuturo ng Biblia na minsan mabigat tanggapin at minsan mayroong kaunting maaaring hindi pagtutugma doon sa ating mga iniisip. Kaya napakahalaga na ating makilala ang Espiritu Santo sapagkat ganong kahalaga yung kanyang ginawa para sa atin at sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. At next Sunday, tatalakayin natin in a more deeper way. Ano ba yung mga ginawa ng Espiritu Santo at ginagawa para sa ating buhay? Pero to sum it up, yung paliwanag doon sa ikatlong pangkat ng Credo, sinasabi doon, sumasampalataya ako sa pamagitan ng aking sariling pag-iisip o lakas ay hindi ako maaari makapanampalataya kay Jesucristo na aking Panginoon o makalapit sa Kanya. Datapwat, tinawag ako ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Niliwanagan ako ng Kanyang mga kaloob. Binanal at iningatan ako sa tunay na pananampalataya. Tulad sa siya'y nagtitipon, tumatawag, nagpapaliwanag at bumabanal sa buong iglesyang Kristiyano sa lupa at iniingatan ito kay Jesucristo sa iisang tunay na pananampalataya. At hindi maliit na kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso't pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Magpapatuloy at ngayon ay ating diligumin ang ating mga handog at ang ating offering bearer for today dahil siya ay naka-lock isili. Okay, ngayon tayo dadako sa ating panalangin pangkalahatan. Meron ba gusto isama sa prayers natin? Okay, hindi na pasasalamat. Aisha, meron ba gusto isama sa prayer natin? Na pasasalamat o kahilingan? Wala. Kumusta yung lakad niyo? After babalik pa ako bukas eh. Okay. Bukas pa lang ako bibigyan ng schedule para sa orientation. Okay. Pero pag may schedule ka na para sa orientation, ibig sabihin, Tapos wala ng orientation, tapos ko
sabihin, pasok ka sa trabaho. Diba? At least, parehas kayo ni Jen, makakalayan na kayo sa pagkakaigipin sa CFD. CDF. Okay. Siyempre, panalangin na pagpasalamat dun sa mga mag-birthday itong week na ito. So, ngayong araw na ito yung isa. Parehas kami naka-blue, obviously. Si Cyrus, birthday niya ngayon. 20th birthday. Ay, di ba? Okay. Kasi, 20th na. At syempre sa Friday, dati mag-birthday, naka-blue din siya ngayon. Kaya nila, kinala ko si Dion, di ba? Di ko na kailangan sabihin. Oh. Ay, hindi alam ni Dion yung sino. Ha? Di mo kilala kung sino mag-birthday sa Friday? Sino? Question niya pa kasi tinanong ko lang. May question pa pala sa mag-birthday sa Friday. Di pa pala sure yun. Sino ba yun, Jen? Ako ba yun? Okay. So, syempre, panalangin na pagpapasalamat. Sabi ko sa'yo, di pa yung birthday mo ng ano eh. Nagkapareho pa tayo ng color ng polo. Siyempre, pasalamat sa aming birthday ni Cyrus, itong birthday ko. Siyempre si Cyrus, kaya parehas kami ng week, ibig sabihin yan eh. Si Cyrus ang ating future pastor. Yeah. 5 years from now siguro. Pwede na yan. Okay. Anything else? Gusto yung sama sa prayers natin. Next Sunday is Reformation Sunday. Again, please wear red. Meron kayong red. Kung wala kayong red shirt, anything na may shade ng red. Advance ka. Next Sunday pa yan. Sabihan ko kasi nila ako eh. Hindi pa kayo yun. Next Sunday. Sino sabi sa'yo? Ito. Sabi ko next Sunday pa. Hindi pa ngayon eh. Kaya, ito talaga. Ulitin mo yan next Sunday Next Sunday tayo red Hindi pa ngayon. Okay. And then sa next Sunday din, meron tayong confirmation. Okay. So, confirmation next Sunday ni Even Group. Diba? Next Sunday na yun. So, ibig sabihin nun, pag nag-celebrate tayo ng communion, kasama din sila. So, next Sunday yun. Hopefully, makasama natin yung iba pa. I-invite ako para sa next Sunday. Okay, anything else to sing some prayers? Wala na? Okay, kung wala na, then we will go to the Lord in prayer, just remain seated, and pagkatapos na yung ating paghahanda sa hapunan ng Panginoon. Manalangin tayo. Makapangyarihan at napakamahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kagandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong pinakamamahal na anak, at sa pahagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasamo namin ang tinig mo sa amin ang iyong salita, upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at tatapat ng puso, at magbunga sa pamamagitan ng matyagang pagtupad. Patayin din namin isinasamo na iyong pagharian at pamahalaan ng iyong iglesyang naganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito, upang aming maingatan ang kadalisayan ng iyong salita ng kaligtasan. Na sa pamamagitan niyon ay magtumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa. Katumunlad ang iyong kaharian. Magsuko ka ng mga manggagawa sa iyong anihan, at lingapin mo ang iyong mga isidugo, upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao, at ang ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng tao ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaunlaran sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya makapamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagkapanatili ng katwiran at sa pagsupil sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabanalan at katapatan sa lahat ng bagay. Alamin mo, Panginoon, na yung Espiritu Santo ang lahat na nasa pagmigati, pangailangan, kahirapan sa pagsilang, nasa bingit ng kamatayan o sa alinmang kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan.
Naway tanggapin nila at kinalanin ang kanilang kapigatian bilang kapahayagan ng iyong makamang kalooban. At lahat kami ay nararapat kang tumanggap ng iyong puot at maraming kaparusahan. Gayunpaman, ipinamamamig kami sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong lingkunin ang kasalanan ng aming kabusbusan, ni ang aming maraming pagsuway. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya at walang pagbabagong pag-ibig. Ay pagsanggalan mo kami sa lahat ng kapinsalahan, kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasasirang doktrina, sa digmaan at pagdanat ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin, bagyo at lindol, sa kalangan ng ani at utong, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa at kahabagan, at sa kasang-pasok pang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo-lalo sa aming sumasampalataya. Tagapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan kaluluwa, kalaki pang handog na aming iniaari sa iyong harapan, sapagkat kami iyong binili upang maging iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin ng pagpasalamat ang bagong trabahong pinagkaroon po ng kay Aisha at kay Jen. Patnubayan po sila sa kanilang pang mga kailangan gawin sa orientation ni Aisha bukas at sa iba pang mga requirements kung meron man na kailangan nilang nakarin. Ito po yung kaloob sa kanila at nawa ay naging pagpapala ito para sa kanila. Kasama rin po sa aming pagpasalamat ang lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Itong week na ito ang kaarawan ngayon ni Cyrus at ang aking kaarawan sa Friday. At tuloy po kami pagpalain ng inyong mga pagpapala, pagkalooban ng maayos sa kalusugan, kalakasan at ng pagkakataon patuloy na maglingkod sa iyo sa iba't ibang pamamaraan. At kasama rin po sa aming panalangin ang lahat po ng aming mga kapatid na hindi ko namin kasama yung Sunday na ito, ang mga bata sa Sunday School na hindi nakapunta dahil sa ulan o masamang panahon at ang iba pa. Kasama po aming kapatiran sa ibang lugar, aming kapatiran sa Davao sa pangunan ni Pastor Marsan at aming kapatiran sa General Santos sa pangunan ni Pastor Vito. Maraming salamat po at ang lahat ng ito at iba pang mga bagay na nasa aming hinihiling. Hindi namin nasabit ay aming hinihiling sa iyo pinagpapasalamat alang-alang sa mapait na pagtulusa at kamatayan ng Yesu Kristo na iyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas. Ang nabubuhay at naghahain kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ay tumayo at magpapatuloy tayo sa ating paghahanda sa hapag ng Panginoon. So sa ating hinihimnan, whatever page it is on, ay yun. Ang Panginoon ay sumayo. Magalak ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay ngang marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, nakasama ang iyong bugtong na anak at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos, iisang Panginoon. At sa pagpapahayag ng iisang tunay na Diyos, kami ay sumasamba sa iisang Diyos, na may tatlong persona at isang kabuuan na nag-aaring magkakapantay. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang buong buwan ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malahagi mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at ang lupa'y puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Purinawa siya, purinawa siya, purinawa siya ng mga parito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Sabay sa ating bigkasin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At wag mo kami ihatid sa tukso, kundi ilayo mo kami sa masama.
Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo na gabi siya'y pagkanulo ay nabumpot ng tinapay. At matapos ang pasalamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpira-pirasod, binigay sa mga alagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa ganitong paraan ay nawakan niya ang saro. Pagkatapos mga paghapunan at ang makapagsalamat na sila sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo, nabubuhos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa ininom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ating sama-samang tagapin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang tunay na katawan at dugunawan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang magpalakas ng inyo sa inyo. Sa tunay na panampalataya, tungo sa buhay na walang hanggan. Limaon kayo may kapayapaan, naglalakad sa inyong puso. Amen. Sa tulad ng panampalataya at sa buhay mo kami. Lumawag ka ang kapayapaan at nalakas sa iyong puso.
Tayo natin tumayo at tawitin natin ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay hayaan mo na ang iyong lingkod ay pumanang sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano na ngayon mapagkailanman walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Itinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob na ito ay palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesus Cristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo mo po at awitin natin ang ating closing hymn, number 27. This I Believe, number 27. Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For
Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion. In the name of Jesus. Okay, good morning everyone. Magandang umaga and welcome sa ating naging pagsamba ngayong umaga ito. O maraming wala dahil nasama yung panahon, especially mga kids. Last year, we're thankful to the Lord that He has given us this opportunity to gather together. Primarily to receive His gifts of forgiveness of sins and strengthening sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. We'd like to recognize yung mga kasama natin online. Si Ate Arlene. Okay, welcome po Ate Arlene. At sino pa? Hindi man nakapag-comment pero nandiyan kanina. Welcome po. And of course again, thank you sa mga namuna sa ating gawain yung umaga ito, even group, within our worship songs. Ngayon dapat yung teachers natin, Teacher Marian and Teacher Abby. Pero we will resume our Sunday school next Sunday. Siguro muna ng panahon next Sunday. And we would like to greet yung mga birthday celebrators this week. This day, ngayon mismo, si Cyrus, of course, on Friday, yung isa pang hapon. Okay. Natin sila ba na happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Cyrus. Happy birthday, myself, on Friday. Okay, so para sa ating mga announcement, of course, we will have our usual Sunday school lesson discussion. So, i-review natin yung lesson para ngayon, no? Para, kasi kagabi merong questioning about the lesson. Ngayon, so we'll review the lesson at yung lesson next Sunday. +1.
Pagkatapos natin nasa discussion, meron tayo ipapaalala sa ating teacher Ayat. So, meron tayong counting meeting. So, yung discussion ako yun, yung meeting, mga counting paalala si ating minamahal na Sunday School superintendent na ating teacher Ayat. Okay? And then, kung nag-start tayo, I'll meet with you the group in preparation for their confirmation next Sunday. So again, next Sunday is our Reformation Sunday. Ulitin mo yan, Jen, suot mo. Mamaya, nabang mo yan, para next Sunday, masuot mo na yan. We all wear red on Sunday and confirmation of human. Okay? That's it for today. God bless everyone. Bye-bye.